Minsan, sa kagustuhan ng ibang taong maitago ang kanilang pagkakamali, mas lalo lang itong nagdudulot ng mas malaking kapahamakan. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang syudad ng Leicester, England ay may populasyon ng mga nasa 370,000 katao nitong nakaraang taon lamang. Isa ito sa pinakalumang syudad sa bansa kaya may malalim na itong kasaysayan. Tahimik at malago ang pamumuhay ng mga tao roon, ngunit noong February 2022, may isang malagim na pangyayari na ikinaguluntang ng buong syudad. At dahil ang sangkot sa krimen ay isang kilala at sikat na TikToker, lalo pa itong umani ng atensyon sa publiko. Ang 24 years old na TikToker vlogger na si Mahek Bukhari ay naninirahan sa Stoke-on-Trent, England kasama ng kanyang pamilya. Ipinanganak siya noong taong 1999 sa kanyang mga magulang na sina Ansrin Bukhari at amang si Raza Ali. Sikat na siya dati pa sa kanyang paaralan noong ito ay nag-aaral pa lamang dahil sa kanyang kagandahan at natural na fashion sense. Kaya pagkalipas ng ilang taon sa universidad, nagpa siya itong mag-drop out upang mag-focus na lamang sa pagiging isang TikTok influencer. Pagkatapos ng maiging pag-iisip, nagsimula siya ng sariling platform online sa ilalim ng pangalang Maybe Vlogs. Sa maikling panahon lamang, nagkaroon nito ng matagumpay na panimula sa parehong Instagram at TikTok. Nakakuha siya ng matataas na engagements mula sa maraming tao sa iba't ibang dako ng mundo hanggang sa nagkaroon siya ng 120,000 followers sa TikTok, 38,000 followers sa Instagram at 4,200 subscribers sa kanyang YouTube channel. Noong taong 2021, kumikita na rin ito ng pera sa pamamagitan ng sponsorship sa TikTok at doon na nagsimulang mas maging profitable pa ang kanyang mga online platform accounts. Regular itong nagpo-post ng iba't ibang outfit sa Instagram, gumagawa ng mga mahabang vlogs sa YouTube at short-form videos naman sa TikTok. Bagaman maganda ang performance ng kanyang mga solo videos, lalo pang dumami ang kanyang mga viewers nang sinimulan niyang isama ang kanyang inang si Ansrin sa mga ito. Mula sa average na 40,000 views, nakaabot siya ng mga 300,000 views sa mga video na kasama niya ang ina. Klarong-klaro na mas pumatok sa mga tao ang kakaibang kombo ng dalawa. Bilang supportive din naman ang kanyang ina sa mga ginagawa nito, patuloy siyang nakilahok sa mga videos ng anak hanggang sa nagkaroon na din siya ng sariling fans online. Hindi kagaya ng kanyang anak na lumaki na sa western na kultura, si Ansrin naman ay pinanganak sa Pakistan bago ito lumipat sa UK nang siya ay bata pa lamang. Bagaman pangarap nito dating maging flight attendant, iba naman ang plano ng kanyang mga magulang para sa kanya. Pinigilan nila itong mag-aral sa kolehiyo at sa halip, inayos nila na maikasal ito kay Ali Raza. Kalaunan, siya ay naging housewife na nag-aalaga sa kanyang dalawang anak at asawa. Gayunpaman sa kabila ng masagana nilang pamumuhay, para kay Ansrin, parang may kulang upang mabuo ang kanyang kasiyahan. Kaya sa likod ng mga mata ng kanyang buong pamilya, nagkaroon siya ng affair sa isang lalaking mas nakakabata sa kanya. 21 years old lang noon si Zakib Hussain at hindi rin naman issue sa kanya ang pakikipagrelasyon sa mas may edad na babae. Sa katunayan, kahit lagpas 2 dekada ang agwat ni Ansrin sa kanya na nasa edad na 46 years old naman na noon, sobrang gusto nito ang relasyon nilang dalawa. Nagkakilala sila noong taong 2019 sa pamamagitan ng app na Azar kung saan nagkataon lang na nagtagpo ang landas nila doon. Nagpalitan ang dalawa ng numero at simula noon halos araw-araw na silang nag-uusap. Di tumagal, ang relasyon nilang nagsimula sa pagkikipagkaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Sobrang gusto ni Ansrin ang pagmamahal at atensyong binibigay sa kanya ni Zakib, kaya dahil doon lumayo pa ng lubusan ang kanyang loob sa asawa. Nagkita ang dalawa ng patago ng maraming beses sa mga hotel, shisha lounges, coffee shops at restaurants. Naging masaya at kontento naman ang dalawa sa kanilang sekretong relasyon, subalit nung sumapit ang taong 2021, unti-unti na lang nanlamig ang kanilang pagsasama. Di tumagal, nagpasya si Ansrin na tuluyan ng tapusin ang namamagitan sa kanila, gayunpaman ang bagay na iyon ay hindi naman nagustuhan ni Zakib.
Nahirapan siyang tanggapin ang pag-iwan sa kanya ni Ansrin na nagmakaawa pa nga siya rito na baguhin ang kanyang desisyon. Subalit ng puntong iyon, buo na ang loob ng ginang na kung ano man ang meron sa kanila, ito ay wala na. Sa kasamang palad, dahil hindi pa handa si Saqib na bitawan ang kanilang relasyon, ninais ni Saqib na maghiganti sa pamamagitan ng pananakot at pagbabanta kay Ansrin na ipapaalam niya ang kanilang pagtataksil sa asawa nito. Dagdag pa doon, tinakot niya rin ito na ipapadala niya ang mga hubad na larawan ni Ansrin sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng taong 2021, hindi na nakayanan ng ginang ang stress at mga pananakot sa kanya na nagpasya na itong sabihin ang mga nangyari sa anak niyang si Mahek. Sobrang malapit ang dalawa sa isa't isa, kaya sa kabila ng kanyang mga nalaman, naging supportive pa rin ito sa ina. Pero sa halip na i-report ang mga pagbabanta sa pulisya, nagpasya ang dalaga na ilagay ang mga batas sa sarili niyang mga kamay. Sa pagnanais niyang matulungan ng ina, lumapit siya sa kaibigan niyang isang lokal na mekaniko na nagngangalang Rekan Karwan. Pinag-usapan ng dalawa kung paano nila makukumbinsi si Saqib na pumasok sa loob ng private na sasakyan kung saan plano nilang subukan itong bayaran ng 3,000 pounds o 211,000 pesos kapalit ng kanyang pananahimik. Ang dahilan para sa ganoong halaga ay dahil nabanggit ni Saqib dati na gumastos raw siya ng mga 3,000 pounds para sa isang screen nang sila ay magkasintahan pa. At syempre, dahil tapos na ang kanilang relasyon, nais niyang bawiin ang pera. Kaya nang sabihin sa kanya ni Mahek na babayaran nila ito, inisip niya talaga na matatanggap niya ang halaga. Lingid sa kanyang kaalaman, may iba pa pala silang binabalak. Humingi ng tulong si Rekan sa kanyang matalik na kaibigan na si Race Jamal, pinsan nitong si Amir Jamal, pati na rin ang iba nilang kaibigan na si Sanaf Ghulam Mustafa, Natasha Akar at Muhammad Patal. Nang puntong iyon, sumang-ayon na si Saqib na makikipagkita siya kay Ansrin at sa anak nito upang makuha ang pera. Nagkasundo silang magkita sa isang parking lot sa Tesco Supermarket bandang mga madaling araw sa date na February 11, 2022. Ang problema lang, hindi marunong mag-drive si Saqib. Dahil dito, inimbitahan niya ang kanyang kaibigan na si Hashim Ijasuddin upang maghatid sa kanya papuntang Tesco at pabalik sa bahay. Walang alam si Hashim sa mga pangyayari o kung anumang gulong kinasasangkutan ng kaibigan at kaya lang pumayag itong ipagmaneho si Saqib ay para matulungan ito. February 11, 2022, pagtapak ng lagpas alas 12 ng hating gabi, umalis ang dalawa at nagmaneho mula Banbury patungong Leicester. Mga bandang alauna ng madaling araw, nakarating naman sina Ansrin at Mahek sa Tesco kung saan sila makikipagkita kay Saqib kasama ang 6 pang ibang tao na nakasuot ng itim na damit at nakamaskara. Naghihintay sila sa pagdating ni Saqib upang maambush nila ito habang sakay sa sarili nilang sasakyan. Nahati ang grupo sa 2 kotse kung saan ang iba ay nakasakay sa isang Audi habang ang iba naman ay nasa isang Seat Leon. Sa surveillance footage na ito, makikita ang pagdating ng sasakyan ni Saqib at Hashim sa parking lot mga bandang 1:17 ng madaling araw. Pero nang napansin nila na may 2 pang ibang sasakyan doon, kinutuban na sila kaagad ng masama. Sa kanilang pag-iingat, nagpasya ang dalawa na umalis na lang at hindi na ituloy ang meet-up. Pagkalipas ng 2 minuto, makikita naman sa video ang pagsunod sa kanila ng Audi at Seat Leon. Sa isang surveillance video pa na ito, makikita ang Skoda Fabia na hinahabol ng Audi at Seat Leon paikot sa Leicester. Sa investigasyon pa ng pulisya kalaunan, napag-alaman nilang nag-uusap pa sa iilang tawag sina Mahek at Saqib habang nangyayari ang habulan. Sa sumunod na mga minuto, ilang beses pang nagpaikot-ikot sina Saqib at Hashim sa roundabout at naging delikado pa ang kanilang sitwasyon. Mas naging mabilis ang pagpapatakbo nila ng mga sasakyan sa bawat pag-ikot na lumagpas pa nga ang isa sa red light. Pagkaraan ng ilang segundo, nakita naman ang 3 sasakyan sa surveillance camera ng Tramway at A607 ng Leicester. Nang puntong iyon, tumawag na si Saqib sa 999 na siyang emergency services sa England. Sa pag-uusap nila ng operator, sinabi nito na may sumusunod di umanong sasakyan sa kanila at nakaitim na maskara ang mga sakay nito. Klaro rin niyang sinabi na sinusubukan daw sila nitong gitgitin sa daan at patayin.
Nagmakaawa rin siya sa operator na kailangan nila ng agarang tulong dahil mamamatay na daw sila kasi sobrang mabilis ang paghabol ng mga ito sa kanilang sasakyan. Muli siyang nagmakaawa sa operator, nagsasabing siya ay mamamatay na, at pagkatapos lang ng ilang segundong katahimikan, maririnig sa linya ang pagsigaw ni Saqib bago ang biglaang pagkaputol ng tawag. Iyon na pala ang punto na bumangga ang sinasakyan nilang Skoda Fabia. Di tumagal, nakatanggap rin ng mga tawag ang mga otoridad tungkol sa isang nagliliyab na sasakyan sa Highway A46. Agad silang rumisponde sa naganap na aksidente kasama ng Fire and Truck Rescue Team ng Leicester. At nang maapula nila ang apoy, doon na nila nadiskubre ang sunog na katawan ng dalawang binata. Kinilala nila ang mga biktima bilang sina Saqib Hussain at Hashim Ijazuddin. Ang konklusyon ng mga investigador, bumangga muna ang kotse sa barrier ng Central Reservation bago dumiretso sa puno. Sa sobrang lakas ng impact ng pagbangga, nahati pa nga ang sasakyan sa dalawa at ang makina nito ay natanggal mula sa kotse. Sigurado din sila na sa lakas ng pagbangga, parehong binawian kaagad ng buhay ang mga binata bago pa man nagliyab ang sasakyan. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagtanong-tanong ang mga pulisya sa mga nakasaksi at naging klaro sa kanila na ang pagkamatay ng dalawa ay hindi lamang isang aksidente. Mabilis rin nilang naikonekta ito sa isang 999 call na isinagawa ni Saqib bago pa nangyari ang trahedya. Gayunpaman, mabilis na tumakas sina Mahek mula sa area pagkatapos ng banggaan. Maliban pa doon, nakumpirma din nila mula sa isang tracker na lumagpas sa bilis na 160 km per hour ang takbo ng Audi na humahabol sa mga binata, habang ang mga ito naman ay tumatakbo ng mga 128 km per hour bago sila bumangga. Pagkatapos ng aksidente, nakuhanan pa sa isang surveillance footage ang dalawang tao mula sa grupo na bumaba ng kotse upang tingnan kung nagka-damage ba ang sasakyan. Nagmaneho din sila kaagad pabalik ng Leicester at habang sila ay pabalik, nadaanan pa nga nila ang nagliliyab na kotse ni Saqib pero muli wala silang ginawa upang humingi ng tulong. Pagkarating ng grupo sa Leicester, nakuhanan naman sila ng isang home surveillance footage na naglalakad sa kalsada mga bandang madaling araw. Dagdag pa doon, makikita rin sa mga mobile phone data ang mga palitan ng tawag at text messages sa pagitan ng 8. Nang mga oras na iyon, nagdesisyon na silang maghiwa-hiwalay, umuwi sa kanilang mga tahanan at maglaylo muna. Si Natasha na siyang may-ari ng Seat Leon ay nagmaneho na pauwi sa kanila sa Birmingham habang ang mag-ina namang sina Ansrin at Mahek ay bumiyahe na rin pauwi sa Stoke-on-Trent. Samantala habang ang grupo ay parang naging kampante na, may nalalaman naman ang pulisya na hindi pa alam ng 8 ng puntong iyon. Ang 911 call na ginawa ni Saqib ay naipasa na sa mga detectives at sa tawag na iyon, nagawa niyang maibigay ang mga license plate number ng dalawang sasakyan na humahabol sa kanila. Kaya hawak-hawak ang impormasyong iyon, agad nilang ni-review ang lahat ng surveillance camera na kayang mag-automatic detect ng plate numbers. Di tumagal, pagkapalabas din nila ng alerto, namataan kaagad ng 2 officer sa West Midlands ang Seat Leon na kotse ni Natasha. Bilang ang aksidente ng mga binata ay ginawa na nilang double murder case, nagsumikap ang mga pulisya para mahanap kaagad ang mga taong sangkot sa nangyari. Kaya wala pang 10 oras pagkalipas ng trahedya, nasa labas na ng bahay ng mag-inang Ansrin at Mahek ang iilan sa mga officers. Sa isang body cam footage pa nga ng isang pulis, huling-huli nila ang dalawa na nagsisinungaling tungkol sa kung saan sila noong mga oras ng aksidente. Sa kanilang paliwanag, bumabiyahe daw sila patungong Nottingham kagabi pero syempre, taliwas iyon sa ipinakita ng mga CCTV footage na na-review na ng mga pulisya. Me and May went. No, yeah, we were out. Where was that? So we stayed here and then we went straight to Nottingham. Right. Okay. In the Audi. Yes, Audi. Yeah. Right. Pagkatapos lang ng ilang minuto, pinosasan na nila ang dalawa at dinala sa estasyon. Pagka-impound nila ng dalawang sasakyan, ang Seat Leon at Audi, ininspeksyon nila ito kung saan may nakita ang mga forensic collision investigator na damage sa harap ng Seat Leon na tumutugma naman sa damage sa likuran ng Skoda Fabia na sinasakyan ng mga biktima. May natagpuan din silang wheel brace sa Audi at isa pang metal tool sa driver's seat naman ng Seat Leon na pinapaniwalaan nila
na gagamitin sana ng grupo upang atakihin si Saqib. Habang nasa interrogation room naman, patuloy na nagsinungaling si Mahek tungkol sa kung nasaan siya noong gabi ng pagpatay. Pero nang ipinarinig nila rito ang 999 call ni Saqib, lubos niyang ikinagulat na may alam na pala ang pulisya. Sa kabila nun, sa halip na sumuko at umamin, bigla na lang itong umiyak, nagsasabing isang sinungaling na tao si Saqib at na madalas nitong manipulahin ang mga sitwasyon. Car that's coming on the right hand side, a Seat Leon, don't know the model or anything, but it was blue, come straight down, no speed, nothing, normal on the right hand side. We were always on the left hand side. This right hand side car's come now, the Leon, the blue one, has come straight next to me and come right in front of me, not very close. I've always said to myself, I'm a very good driver when it comes to this. I've been driving for 5 years, 4 to 5 years, and I've said to myself, always keep a 2 to 3 second rule gap, always, when I've said to myself, always done that. So this car's come not close, I've always braked. So I was doing 60, it was 70, I think it was 70 on the dual carriage or 60, I was doing 50 straight away, went back, went to 50 to 60, went back. This car didn't do anything to me. I don't know who, just a normal car going on the right to the left. The silver car, I don't know which brand it was, model. It's come zooming down. I've kept this 2 to 3 second rule gap, and the blue Leon's in front. I'm at the back. This silver car's come and cut into the middle, so we're basically all 3 cars very close. I braked, and I said to my mum, "What is this car trying to do?" And my mum said, "May, just keep your distance. Everything's going to be okay. It's okay." Just a reckless people, just reckless because they know it's all the way down. If there's any cameras, there's going to be cameras. They must know there's no cameras. So they've gone all the way down. They've cut into my car. I've kept my distance. I braked. I was at. Pinanatili ng mga pulisya ang mag-ina sa kanilang kustodiya pagkatapos nun, habang si Jamal at Karwan naman ay naaresto din nila pagkalipas lang ng 3 araw. Si Amir at Ghulam Mustafa na kaibigan din ni Karwan ay naaresto pagkalipas ng 1 buwan noong March 2022. Nang puntong iyon, nakapagkolekta na ng maraming ebidensya ang prosekusyon laban sa mga akusado at kasama na roon ang lagpas sa 200 hours na surveillance footage, 40 na location at lagpas sa 300 na witness statements. At dahil kilalang TikToker ang sangkot sa krimen, naging malaking balita ang trahedya sa buong UK. Tumagal naman ng 18 months bago na iayos ng prosekusyon ang kanilang kaso at sa wakas noong April 2023, nagsimula rin ang paglilitis. Sa dami ng patong-patong ng ebidensya laban sa kanila, lubhang nahirapan ang depensa na malusutan ang kaso. August 4, 2023, Biyernes, ito na ang araw ng pagpapalabas ng korte ng kanilang desisyon. Nang umagang iyon, nakuhanan pa ng mga reporters si Mahek at ang ina niyang si Ansrin na nagtatawanan sa labas ng Leicester Crown Court at kumakaway pa sa kanila. Gayunpaman, mabilis na nabura ang kanilang kumpiyansa sa sarili at mga ngiti pagkapalabas ng hatol ng mga hurado. Napatunayan sa korte na ang mag-inang sina Mahek at Ansrin ay guilty sa 2 counts ng murder. Si Rekan Karwan at Race Jamal na siyang nagmamaneho ng 2 sasakyan noong oras ng aksidente ay pareho ring hinatulan ng guilty sa 2 counts ng murder. Samantala, sina Sanaf Ghulam Mustafa, Natasha Akar at Amil Jamal ay hindi napatunayang guilty sa murder at sa halip sila ay nahatulang guilty sa manslaughter. Si Muhammad Patal na agad na lumapit sa pulisya pagkatapos na nangyaring krimen at umamin sa lahat ng kanilang ginawa ay hindi naman hinatulang guilty sa murder at kahit sa manslaughter. Nang naipalabas na ang hatol, nagbigay naman ng salaysay ang Senior Investigating Officer sa kaso na si Detective Inspector Mark Parrish. Tinawag niya ang kaso bilang isang walang awa at cold-blooded na pag-atake na kumitil sa buhay ng 2 binata. Sinet up nila ang mga ito, sinundan sa sobrang mabilis na pagpapatakbo hanggang sa sila ay bumangga sa gilid ng daanan. Wala ni isa sa mga hinatulan ang tumangkaman lang na tulungan ang mga biktima o di naman kaya ay tumawag ng tulong para sa kanila. Sa halip, sila ay nagpatuloy sa pagmamaneho na nadaanan pa nga nila mismo ang collision site pero sa kabila nun, wala pa ring sumubok na tumulong. Bilang resulta ng kanilang mga desisyon at kilos, si Mahek Bukhari ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang may minimum na 31 years at 8 months bago makakuha ng posibilidad sa parol
Si Ansrin Bukhari naman ay nasentensyahan din ng habang buhay na pagkakakulong ng may minimum na 26 years at 9 months bago makakuha ng posibilidad sa parol. Si Reis Jamal ay nakatanggap ng sentensyang 31 years hanggang sa habang buhay na pagkakakulong, pero kalaunan, dinagdagan pa nila ito ng 5 taon pagkatapos siyang mapatunayang guilty sa pag-asulto sa isang babae. Habang si Rekan Karwan naman ay nakatanggap ng 26 years hanggang sa habang buhay na pagkakakulong. Ang 3 nilang kaibigan na napatunayang guilty sa manslaughter ay nakatanggap naman ng mas mababang sentensya. Si Sanaf at Amir ay parehong nasentensyahan ng 14 years na pagkakakulong, habang si Natasha naman ay nakatanggap ng sentensyang 11 years. Pagkatapos ng pagdilitis, humarap naman ang pamilya ni Saqib at Hashim sa media upang magbigay ng kani-kanilang salaysay. Ayon sa ama ni Saqib, ito ay minamahal nilang anak na mabait, maalaga at makatwiran. Lubos raw silang nadurog dahil sa walang awang pagpatay na ito at nahihirapan pang tanggapin ang kanyang pagkawala. Ang pagkamatay nito ay nagdala raw ng sobrang kalungkutan, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa maraming taong makakakilala sa kanya. Umaasa rin silang makakapagpahinga na ng maayos si Saqib kasama ng Diyos at na balang araw muli nila itong makakasama. Ipinagdasal din nila na wala na sanang iba pang pamilya ang makakaranas ng ganitong pangyayari. Para naman sa pamilya ni Hashim, sinabi nilang ito ay ang superstar ng kanilang pamilya at nagumuho ang kanilang mundo pagkatapos ng pagkamatay nito. Halos lahat daw ng nakakakilala rito ay mahal na mahal ang binata at ang kanyang pagkawala ay isang malaking kawalan hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Si Hashim ay isang makulit na binata na palaging nakangiti at may magandang kalooban. Gagawin niya ang kahit na ano para sa mga taong malapit sa kanya dahil siya ay natural na maalaga at may busilak na puso. Palagi rin niyang inuuna ang iba bago ang kanyang sarili at hindi siya nagdadalawang isip na tumulong sa iba kapag sila ay nangangailangan. Sa araw ng trahedyang iyon, ito ay tumulong lamang sa kanyang kaibigan pero nagresulta ito sa kanyang kamatayan. Sobrang masakit para sa kanila na ito ay nawala ng napakaaga at pati na rin ang sirkumstansya kung paano ito namatay. Nakakalungkot lang na 2 tao ang nawala ng buhay dahil sa pagsubok ni Ansrin na pagtakpan ang kanyang sariling kamalian. Dagdag pa roon, 7 buhay rin ang nasira kasama na doon ang kanyang anak dahil wala man lang sa kanila ang tumigil para mag-isip kung tama ba ang kanilang ginagawa. Ngayon, ang kanilang maliwanag sanang kinabukasan ay napalitan ng ilang taong buhay sa loob ng kulungan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.